Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalimutan, Itay? Ganyan na ba talaga kayo? Wala namang nakaalam. Walang nakakita. Pero nakita ko, Itay. At hindi po ako matahimik dahil doon. Basta itikom mong bibig mo. Kung ayaw mong masaktan kita. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong kinaiinisan at pinagtatawanan ang pagiging maingat ng kanilang kapwa. Para sa kanila, nagiging sanhi iyon ng kabagalan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Demetrio sa ating dulang sa kanyang panahon. Demetrio! Sobrang bilis mo namang magmaneho, anak. Mag-minor ka naman, baka maaksidente tayo. Nay, huwag kayo mag-alala. Hindi tayo madidisgrasya. Ay, kung magmaneho ka naman kasi, parang solo mo yung kali eh. Sinay talaga. Hindi lang naman ako mabilis mag-drive ah. Maging yung mga nakasabay natin kanina dun sa Commonwealth. Eh, pero hindi silang anak ko. Ikaw. Kaya ikaw ang pinaalalahanan ko. Malapit sa disgrasya, tumatakbo ng matulin, anak. Nay, ihahatid ko kayo sa kaibigan nyo. Nako! And then papasok ako sa opisina. Kaya natural lang na magmadali ako. Ginto ang oras, Nay. Kaya dapat mabilis tayo. Ay, nako talaga, ikaw, pabihira ka. Kung alam ko lang na ganyan ang katwiran mo, nag-tricycle na lamang sana ako. Eh, para akong mamamatay sa nervous diyan sa ginagawa mo eh. Oo, sige. O, ayan o. Nagminor na ako. Kumalma na kayo. Nay, nagdala ako ng merienda natin dito sa kwarto nyo. Kain ho tayo. Sana'y tinawag mo na lamang ako, Minda. Para doon na lamang tayo sa kusina. Nakakahiya naman sa iyo. Nay naman, manugang niyo ko. Kaya hindi ko rin dapat mahiya. Hilo po kayo eh. Mataas yung blood pressure kanina. Kaya nga hindi ko na nga kayo pinakilos. Ay, paano ba naman? Ninervyos ako ng gusto sa asawa mo. Ay, kaskasero pala yung anak ko. Hindi nga pala kayo nakakasakay sa sasakyan niya. Kaya hindi niyo alam. Matagal na kung ganun yung anak niyo. Ano? Ay, buti hindi siya na-aksidente. O kaya nakaka-aksidente. Tingin ko kaya mayabang yun. Dahil hindi pa niya nararanasan alin mo sa sinabi niyo. Ay, pero hindi sa lahat ng panahon lagi siya makaiiwas. Kaya mas mainam pa rin ang mag-ingat. Lagi ko naman ho siyang pinaalalahanan. Naku, magtalo lang kami nung... Junior, Penny, papasok na ba kayo sa university? Opo, tay. Maaga pa. Mabuti na po yung maaga kami, Tay. Para sure na hindi po kami malate. Hindi lang basta masipag ang mga anak mo, Demetrio. Maagap din sila. Kung sabagay, okay yan. Hindi nyo sinasayang ang paghihirap namin ng nanay nyo. Isa pa, sabi nga, time is gold. Kaya hindi dapat magsayang ng panahon. Kaya nga maski sa pagbabiyahe, ayoko nang mabagal. Aksayado sa oras yun. Iba naman ang ginagawa mo. Kaskasero ka talaga. Si Nanay Ursula nga, tumaas yung BP dahil sa takot sa'yo. Nako. Tama na nga. O, alin na kayo, Junior. Oh, Remy, ihatid ko na kayo sa university. huwag na po, tay. Kami na lang. Kaya na namin.
At saka, iba po yung dadaanan ninyo papasok sa office. Maabala pa kayo. Sige. Sasakayan ng jeep ko na lang kayo ihatid. Mahihirapan kayong kumuha ng tricycle dito dahil ginagawa ang kali natin. Wag na po, Tay. Maglalakad na lang po kami ni Kuya Junior. Maaga pa naman ho eh. At saka parang exercise na po namin yun. Oh, nakita mo na. Pati mga anak natin, takot sumabay sa iyo. Naku, bahala na nga kayo. Kung ayaw niyo sumabay sa akin, di wag. Ba't ngayon ka lang, Gaspar? Late ka na. Muntik na kasi kung madisgrasya, Demetrio. Ano? Sa bagal mo? Huh? Sa ingat mong magmaneho? Muntik ka pa madisgrasya? May nag-overtake kasi sa akin. Kinabahan ako eh. Muntik na ako. Huminto muna ako at nagpalipas ng ilang minuto. Ang dapat kasi pare, paminsan-minsan rumatsada ka rin. Oo. Para hindi ka laging inuunahan at napag-iiwanan. Ano ba yan? Ang tagal naman tumigil ng ulan. Siguradong mahihirapan akong sumakay ngayon. Kailangan pa naman makauwi na ako. Ang dami ko pa naman gagawin. Ayoko naman pasundo kay Itay. Natatakot ako pag nakasakay sa kotse niya Bakit naman kasi ganun siya? Pag nagkakotse ako balang araw, hindi ko siya tutularan. Ano ba to? Ulan pa rin ang ulan. Bahala na nga. Titiisin ko na lang ang takot ko. Papasundo na lang ako kay Itay. Minda, Oh, may sakit ba sina Demetrio at Femi? ay sabi ho nila masakit ang kanilang ulo. Masakit ang ulo? Oo. Sabay pa sila? Oo. Wala, bakit hindi sila uminom ng gamot? Pareho hong ayaw minom. Ang sabi, mawawala din naman daw yung nararamdaman nila. 2 araw na silang ganyan. Ay, Minda, hindi kaya may ibang dahilan yan? Ano naman po kaya ang ibang dahilan? Ay, kausapin mo sila. Kung hindi man magsabi sa'yo ang aking anak. Jack, ang aking apo magtatapat. Mabait na bata si Femi. At hindi siya sinungaling. Femi, pwede ba tayong mag-usap? Ano yan, Tay? Sabi mo sa akin, ipinagtapat mo ba sa kanila ang nangyari nung isang araw? Sabi niyo huwag sabihin. Kaya nananahimik ako. Mabuti. Kalimutan mo na yan, anak. Kalimutan, Tay? Ganyan na ba talaga kayo? Wala naman nakaalam. Walang nakakita. Pero nakita ko yun, Tay! At hindi pa ako matahimik dahil doon. Para lagi ko nakikita ang nakakaawa. Tama na. Basta itikon mo ang bibig mo kung ayaw mong masaktan kita. Bakit kayo narito, Inay? Kuya Jun, Kanina pa nakalis si Itay. Kaya ngayon, pwede ka na namin kausapin ni Inay. ha? Tungkol saan? Narinig namin ang Kuya Jun mo yung pagtatalon yung dalawa ng iyong tatay. Ano ba nangyari, Femi? Na ayaw ni Itay na sabihin mo sa amin. Gusto pa niyang kalimutan mo yon? Bakit ba? Nay, Kuya Jun, Oh, Bakit umiiyak ka? Sabihin mo, ano yun? si Inay po. Oh,
Nakasagasa ng bata. Nung gabi sinundo po niya ako. Ano nangyari sa bata? Saan niyo siya dinala? Dumating ako, wala kayong lahat dito sa bahay. Wala rin luto pagkain. Saan ba kayo nagpunta? Hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin. Galing kami sa lamay. Lamay. Sino namatay? Yung batang nabundol mo. Nung sinundo mo si Femi. Sinabi sa inyo ni Femi? Narinig namin yun na yung pagtatalo niya ni Femi, Tay. Oh, Kaya pinilit namin siya magkapat. Agad kami nagbalik doon sa lugar na kung saan siya nadisgrasya. Nagtanong-tanong. Hanggang sa matagpuan namin ang burol ng bata. Demetrio, wala kang awa? Hindi naman lang siya tinulungan. Ganong kayo na nga nakasigasa sa kanya. Junior, Minda, hindi ko naman sinadya yun. Mabilis ang takbo ko, hindi na ako nakapagpreno. Kasi hindi ka tumatanggap ng paalala. Para sa iyo, ikaw ang laging tama. Kung tinulungan yung dalagitang yun, maaaring hindi siya naubusan ng dugo. Nabuhay pa sana siya. Patawarin niyo ako. Hindi ko rin gusto nangyari. Napapatawad ka lang namin kung haharapin mo ang kasalanan mo. Minda, Mahirap lang ang pamilya ni na Jane. Ang dalagitang nabundol niyo. Na-stroke pa ang tatay niya. Sarili niyo pa rin bang iisipin niyo? Hindi ba kayo maaawa? Demetrio, anak. O ano, kumusta ka na dito? maayos naman po ang trato sa akin dito. Nay, nakausap na ba ni Minda ang pamilya ni Jane? Yung dalagitang nabundol ko. Pinuntahan na ng iyong mag-ina. Pero sabi niya, hindi siya nakatitiyak na papayag ang mga magulang ng bata sa areglong gusto mo. Nagsisisi po ako sa ginawa ko, Nay. Sana mapatawad nila ako. At patawarin niyo rin ako sa hindi ko pakikinig sa inyo. Ngayon, napipintong masira ang buhay ko dahil sa kayabangan at kawalan ko ng ingat. Bagamat may kaunting hirap, mas mainam pa rin ang maging maingat. Buhay mo ay magiging panatag sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.